Ayan guys, bali na wiringan na natin lahat. Finishing touch na tayo. Nag-aano na tayo. So tatali na lang natin yung mga wire dito na naaalis-alis. So lalagyan natin ng mga tali dyan. Yan. Lagyan natin dyan. So anong nangyari? Yung center top ng output transformer papasok dito sa positive. So yun lang naman yan. Ganon din sa kabila. Positive yan. Yan. Tapos yung resistor na gaya sa diagram natin. So mula yung negative nakakabit dito sa 470 ohms, negative, positive naman nung nandito sa may 12 ohms. Yung output niyan papasok doon sa input transformer. Ito yung pinaka wire ng input transformer. Yan. Dinugtungan na lang natin ng wire. Tapos nakapasok yun doon sa loob. So yun na yun. Ganon din naman dito sa kabila. Dalawang channel So ganon din sa kabila. So left and right channel yan na tigtatlong 10,000 microfarad na capacitor. So, bali 30,000 microfarad yan. Yun. Medyo marami-rami tayong capacitor, guys. Tapos, yung emitter, ito yan. Ito yung emitter. Nakakabit naman dito sa may negative ng output transformer. Ito yung negative ng speaker. Nakakabit naman yan dito sa negative ng speaker out. Ito namang positive. Ayan, yun yung positive ng emitter. Tapos, ito yung positive ng output transformer. Papasok naman yan dito. Ayan, nakakonect yan. Ganon din yan sa kabila. Ayan, ito naman. So, parehas lang yan. Ngayon, yung fan, ito yun. Ayan, ito yung fan. Nakakabit na rin siya sa positive. Tapos, yung isang fan nakakabit din sa positive. Saan na ba yung sa isang fan? Ito, nakakabit sa positive. Tapos yung negative nila dito sa may 15 ohms na resistor nakakabit. Yan, share na sila diyan sa dalawang Yan dalawang resistor nila, share na yan sa 15 ohms. Kasi 0.2 ampere ang kinakain ng ng fan. So ohms law pag ginamitan natin, yung 12 divided by 15, 0.8 'yun. Pwede na 'yun. Hindi naman kailangan saktong 0.2. Dalawa pa sila na mag-share. Kaya pwede na yung 0.8. Kasi kapag ginawa natin 12 ohms din, pwede rin naman. Kaya lang medyo mainit yung kaagad yung fan. Yun, ganun lang naman. Pero yung fan kasi, merong mga fan na meron na controller May sarili ng mga controller. Kung malakas yung ampere na papasok sa kanya ay na niya. Napapababa na niya. Pero just in case wala, nilagyan na lang natin. Malaramdaman natin sa fan yun kapag wala siyang controller. Malakas pa rin siya kahit lagyan natin ng resistor. Dapat humihina. Pang PC lang kasi yun. Yung PC ay ganun lang talaga ang amperahe ng 12 volts pero 0 point something lang. Siya hanggang 1 amp lang yung pinakamataas dun sa PC. So pag pang PC. Pero 12 volts din. Yun nga lang, kapag galing sa battery ng sasakyan, syempre, taas ng amperahe nun. So, lagyan na lang natin ng resistor para sure. So, yun. Share sila rito. Yan, share sila riyan. So, yan lang naman yung mga wiring natin. Pinagkabit-kabit natin lahat ng mga wire. Tapos, inayos natin. Kaya ganyan na. Medyo malinis na siyang tignan. Yan, ang linis na niyang tignan, diba? So, tatalian na lang itong mga to. Tapos, nilagay ko na yung kanyang mounting mechanism. Ito na yun. Yung magiging mounting mechanism niya ito. So, hihigpitan lang natin yan ng wrench. May wrench tayo dito. Hindi pa masyado mahigpit yan So, hihigpitan na lang natin yan. Tapos, okay na. Okay na. Nag-test din tayo ng mga bias, guys. Sinubukan natin 15 ohms yung bias, dito, resistor. Tsaka 20 ohms. Kasi may nagsuggest sa atin na testingin. Yan, testingin daw. Kasi mas maganda daw yung tunog pag sinubukan natin yung mga ibang bias baguhin natin yung bias voltage nung base ng ating transistor. Pero so far 12 ohms pa rin ang pinakamaganda kasi ang nangyayari kapag mas mataas yung nilalagay nating mga resistor ay kapag tinotodo natin naghaham So pag tinotodo natin yun, parang kinukulang kasi ng power si input transformer kaya ang nangyayari ay naghaham siya
Pero tingin ko sa power supply ko lang din dito kasi sa bench power supply ko lang din tinesting eh. Pero kung pagkakaibahan naman ng tunog, wala naman kaibahan. Minsan lang kasi kapag mahina yung tunog mo, yung volume mo ng dun sa mini amp mo mahina yung volume mo ay nagpuputol-putol yung tunog. May pagkakataon kasing ganun yung booster eh. So alam ko kapag ganun nahihinaan mo yung nun, yung pwedeng palitan yung mga resistor para hindi maging ganun yung starting voltage ng ating base. So ganun lang. So sa kanya naman okay lang. Walang problema. Sa ZK-MT21 kasi kahit mahina yung volume, okay lang eh. Yung ibang car stereo na sinubukan ko sa booster, medyo ganun nga yung nagiging kinalalabasan. So minsan nilalagyan nila ng resistor yung input para medyo humina o medyo lumakas naman, ganun. Kailangan kasi tsetsempuhan mo yung saktong pagbukas nung Ang starting voltage kasi ng MJ2955, alam ko 0.7 volts. Mag-o-open na siya. So, ganun lang. So, yun na lang ang natin. So, nasubukan natin lahat yan. So, 12 ohms pa rin ang pinaka-okay kasi pag tinodo mo, hindi siya naghaham. Okay? Kahit na medyo mababa yung power supply mo, okay lang. Yan. Tapos, syempre guys, yung ating ilalim ay lalagyan din natin yan ng cover. Kasi nga, syempre, marami mga component na naka-show dito sa ilalim. Hindi kagaya ng mga ibang gawa natin ng tago, pabaliktad yung pagkakabit natin. Dito kasi madali siyang palitan. Tama, nakapagpalit ako ng bias resistor ng mabilis kasi i-unscrew mo lang yan, hihilahin mo yung resistor tapos papalitan mo. So madali lang siya magpalit-palit ng mga component. Kaya ganyan ang ginawa ko. Ngayon, syempre kapag ganyan, hindi yan safe. Pagka ganyan baka madikit ito sa positive, puputok yung mga resistor natin, mga transistor natin. Tsaka, syempre, pag nag-short, pangit. So, kaya kailangan lalagyan natin ito. So, nag-fabricate tayo ng cover niya. Yan, na-fabricate na natin yan. Tin sheet yan. Metal sheet. Ayan, Kaya lang, di pa napipinturahan eh. So, primer tsaka pintura rin yan. Lalo yun dito, kakapalan natin para hindi siya conductor. Ayan, para hindi rin madikit dyan yung mga metal part na yan na hindi dapat madikit. So, lalagyan natin. Kahit lagyan natin ng sticker, pwede rin, dikitan natin. Yan. Tapos, gagano natin yan dito. Yun. Sa ilalim. Yan. Ganyan lang naman. Yan yung nadagdag natin, guys. Para safe na safe siya. Tingin ko matagal kong gagamitin tong booster na to eh. So, inaasahan ko dekada to. So, kung may masisira man dito, resistor, ayan, dudukutin ko lang yan dyan. Ayan, wag lang yung transistor, medyo mahirap kalasin. Pero, kaya naman dukutin. Tatanggalin mo lang to, tatanggalin mo yung bolt and nut. Kaya naman siyang dukutin. So, kung itatayo natin to guys, ay aalisin natin to. Teka lang alisin natin to. Kasi nga, yan ay sapin lang. Diyan ka muna. So, sapin lang yung guys. So, ito na ang naging itsura niya guys. So, yun. Yan. Yan ay naging itsura niya guys. So, meron na siyang fan. Yung fan niya ay halo type na yung nilagay natin. Tapos, lalagyan na lang natin yan ng yan. Mga cover para naman yan, hindi siya masira. Yan, yun lang yun guys. Bali nilagyan natin siya guys ng yung dito. Yan. Yung fan natin, natatanggal yan eh. Pag gusto mo linisan, pwede. Yan. Kasi magkakaalikabok yan eventually kapag tagal. Kakaroon siya ng alikabok. Ngayon, yan. Nilagyan natin dito ng ayan yan. Goma yan na parang stopper nung ating fan para hindi siya bumaba. So kailangan yung clearance niya ganyang kataas. So ayan, nilagyan natin. Goma yan guys. Galing yan sa wire, insulator ng wire yan guys, kinuha natin. So yun lang naman ang dinagdag natin diyan para hindi lang bumaba yung ating fan. Tapos kapag hinigpitan natin, hanggang diyan lang siya hihigpit. Hindi na siya bababa pa uli. Lalo na pag ginamitan natin ng nut yan, bababa pa yan lalo kahit pa masikip yan.
Kasi yung nut, pagka hinigpitan mo, malakas yung ano nun eh. So, ganyan ang mangyayari. Lalagay natin to dito. Yan. Para suporta. So, lalagyan natin ng nut. Dito, 4. Yun guys, sa mga susunod, testingin na natin to. Malapit na tayo sa katotohanan. So, sa mga susunod na video guys, ngayon ay paalam muna.